Good morning po sa ating lahat. It's our day 69 sa ating daily devotion. Ayan, good morning po. So habang inaantay po yung iba, please prepare your Bibles sa Judges chapter 13 verses 1 to 25. Yeah. Also, pwede po natin gamitin yung ating comment section para batiin yung mga kasama nating ngayong umaga sa ating devotion. Again, good morning po sa ating lahat. Sa mga naunang mag-login. Yan, good morning po. Ayun. So, please bear with me po dahil medyo limited at hindi ganoon kaganda yung internet. So, yun, let's start. Let's pray. Yes, our Father God, Lord, maraming salamat, Lord God, for this morning. Salamat dahil sa binigay mong araw, Lord God, na magsisimula sa iyong salita. Ang ang pagpupuri, Lord God, ay sa iyo lamang, Lord. At gamitin mo ako, Lord God, at ang bawat isa na pag-aralan ng iyong salita. Give us fresh revelations, Lord God. Give us your wisdom this morning. In Jesus' name, amen and amen. So, yun. Again, ang reading po natin ay sa Judges chapter 13, verses 1 to 25. Sabi doon, uh, and the people of Israel again did what was evil in the sight of the Lord. Ulitin ko po. And the people of Israel again did what was evil in the sight of the Lord. So the Lord gave them into the hand of Philistines for 40 years. Again, alam po natin ang history ng ang mga Israelites ay meron silang pasaway attitude. Ito yung gumagawa sila ng rebulto, so, at sinasamba nila yun, doon sila nagdadasal. Which ang Panginoon ay ayaw niyang ginagawa ng mga tao. Kaya dineliver ng Panginoon ng Israel sa mga Philistines for 40 years. So, naging slave sila doon. Sila ay captive, itong mga Israelites. So, dito sa Judges 13, sinumulan agad doon. And the people of Israel did what was Israel again did what was evil in the sight of the Lord. So, ibig sabihin, meron ng repetition ng disobedience. So, meron silang need. So, ang need ng mga Israelites doon ay tagapagligtas o someone na magre-redeem sa kanila from slavery. So, ang title po pala natin ngayong umaga ay Letting God to Take Over. Ayan, hayaan natin ang Diyos ang manguna sa atin. So, on verse 2, there was a certain man of Zorah of the tribe of the Danites, whose name was Manoah, and his wife was barren and had no children. And the angel of the Lord appeared to the woman and said to her, Behold, you are barren and have not borne children, but you shall conceive and bear a son. So, uh, meron daw pong isang pamilya na ang ama ng pamilya ay ang nagngangalan na Noah. At meron naman isang babae na asawa ni Manoah na hindi pinangalanan. So, a nameless barren woman, sa ibang term ay unable to conceive. Diba? Hindi siya, though married na sila, pero hindi makapag-conceive itong asawa ni Manoah.
And that time, pag sinabi nating pag ang babae ay unable to conceive or isang barren, meron silang tinatawag nila to nung minsan na mayroong sumpa since they are unclean dahil hindi sila binibless ng Panginoon ng ah, pagbubuntis. So dito makikita po natin, when God is about to transform something big, pag ang Diyos ay may gustong gawin na malaki or kakaiba o kakamangha-mangha, again, He did not use the strong or the most prepared people. Diba? Hindi niya ginagamit yung mga taong malalakas, yung taong maraming alam gawin, may kakayanang gawin ang isang bagay. Pero dito, pinakita ng Panginoon na gagamitin niya ulit yung mga tao na who are weak physically, who are weak spiritually. Bakit? Kasi He uses those who will rely to His wonder rather than relying on our strengths. So, mas gusto ng Panginoon nakakita yung kapangyarihan niya sa buhay natin kaysa yung lakas na at kakayanahan na meron tayo. So, tuloy pa tayo. Verse 4. Therefore, be careful and drink no wine or strong drink, and eat nothing unclean. For behold, you shall conceive and bear a son. So, yun nga po, binibigyan na ng instruction ng anghel ng Panginoon si itong mag-asawa. Sabi doon, no razor shall come upon his head, for the child shall be a Nazarite to God from the womb, and he shall begin to save Israel from the hand of Philistines. So dito, sinabi na ng anghel ng Panginoon at sinabi na ng Panginoon sa kanila na isi-save niya ang Israel despite of their unfaithfulness, despite of what they are doing na ayaw ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ililigtas ko siya kayo gamit ang iyong magiging anak. So, ito yung mga instruction na binigay. Wag uminom ng wine, maging maingat sa mga iinumin, sa mga kakainin. So in verse 6, then the woman came and told her husband. So itong woman na to, nung nakausap niya ni Anghel, pumunta siya dun sa asawa niya. Naalala ko po yung sinabi ni ni Pastor Pai kay Pastora Tita. Sabi niya po doon, ganda ng wisdom ng Panginoon kay Pastor. Sabi niya doon na ang asawang babae ay isang pagpapala sa kanyang asawa. Again, ang asawang babae ay isang pagpapala sa kanyang asawang lalaki. The angel of the Lord may directly appear to Manoah. 'Di ba? Pwede naman magpakita yung anghel ng Panginoon kay Manoah since he is the head of the family. But God uses Manoah's wife to bring in the blessing to the family. 'Di ba? Manoah is able. I guess malakas to si Manoah. Meron siyang kakayanang kumilos, meron siyang ah yun, ableness kasi siya ang head ng family. Dapat sa kanya, 'di ba, ang tinuturo sa atin ng mundo ngayon is at ng Biblia na ang ama ay head ng family. Pero hindi ito ginamit ng Panginoon. Instead, ginamit niya yung kahinaan, yung kakulangan ng asawa niya para magpasok ng pagpapala doon sa kanilang pamilya through conceiving. So, when Manoah prayed to the Lord and said, O Lord, please let the man of God whom you sent come again to us and teach us what we are to do with the child who will be born. So si Manoah, merong hinihinging confirmation. O siguro naiinggit siya dahil sa asawa niya nagpakita. Pero thought ko lang po 'yon. Pero ayun nga, sabi niya, "Oh Lord, please let the man of God, Lord, pabalikin mo yung pinadala mo sa amin at ituro niya sa amin kung paano namin papalakihin yung magiging anak namin."
Sa verse 9, and God listened to the voice of Manoah, and the angel of God came again to the woman as she sat in the field. But Manoah, her husband, was not with her. So, nakinig ang Panginoon kay Manoah, pero hindi ulit siya doon directly nagpakita. Pero instead, nagpakita siya doon ulit sa barren woman. On verse 10, so the woman ran quickly and told her husband, behold, the man who came to me the other day has appeared to me. And Manoah arose and went after his wife. So nagpakita ulit yung anghel for the second time sa barren woman. Kaya napatakbo siya kay Manoah. So, nakakatawa lang po dito. Sabi, di ba ang sabi naman ng anghel ay mag-ingat sa kakainin, mag-ingat sa iinumin, at i-observe ito. Wala namang sinabi na bawal tumakbo. Kaya siguro nakalimutan ni ng babae na mag-ingat siya sa kanyang katawan. Kaya, ewan ko, napatakbo siya eh. Pero wala namang sinabing anghel na bawal gawin eh. Kaya tumakbo siya kay Manoah. So sa mga susunod na verses, inulit ng anghel yung mga dapat gawin at sinabing mag-alay sa Panginoon through a burnt offering. On verse 11, and Manoah arose and went after his wife and came to the man and said to him, are you the man who spoke to this woman? Sabi ng anghel, I am. And Manoah said, now when your words come true, what is the child's manner of life and what is his mission? So ito na nga yung prayer ni Manoah na paano namin, Lord God, papalakihin yung magiging anak namin. So sabi niya doon nga sa verse 12, kung maging totoo man yung sinasabi mo sa aking asawa, paano namin papalakihin yung anak namin at ano yung magiging mission niya? So sinagot siya dito ng anghel, of all that I said to the woman, let her be careful. She may not eat of anything that comes from the vine, neither let her drink wine or strong drink, or eat any unclean things. All that I commanded her, let her observe. And verse 15, and Manoah said to the angel of the Lord, please, please let us detain you and prepare a young goat for you. So, as a courtesy, gusto niyang pagsilbihan itong anghel na magpapatay daw siya ng goat para pakainin siya. Sabi ng anghel, if you detain me, I will not eat of your food, but if you prepare a burnt offering, then offer it to the Lord. So sa verse 12, makikita po natin, mapapansin natin, Manoah tried to took over of what is ahead. Ulitin ko po, Manoah tried to take over of what is ahead. So, sa verse 12 kasi sabi doon, paano namin siya, paano namin siya papalakihin? Ano ba yung magiging mission niya? 'Di ba? Common sa mga, yun eh, sa mga tao. Pag tayo binibless ng Panginoon, lagi nating inuunahan na, anong gagawin namin dito? Dapat ba ganito siya? Dapat, ganito ko siya gamitin? Dapat, marami tayong dapat na pumapasok sa isip natin. Gusto natin i-take over yung proseso. Gusto natin pangunahan kung ano yung mga mangyayari. So itong word ng Panginoon sa atin ay, let the Lord take full control of our lives. Ito yung nire-remind sa atin ng Panginoon na may mga bagay siyang binibigay. Pero pag minabi siya na, I will take care of that, kailangan natin i-let go. Kailangan nating hayaan ang Panginoon na mag-take over doon sa blessing na binigay niya. At hindi tayong maging driver ng buhay natin. So yung mga blessings na are being provided, ang application sa akin nito ay enjoy natin yung season of waiting and progress. Though alam natin na merong excitement pag tayo nakaka-receive ng blessing tulad nila Manoah at ng kanyang asawa. Merong excitement, of course. Inaantay nila yung anak na yun.
Kaya gusto nila maging ah, maganda, maging maayos yung pagpapalaki nila. Pero kasi may instruction yung Panginoon na pag binigay ko sa inyo tong anak na to, anak nyo na ito, siya'y magiging tagapagligtas ng Israel. Pero wala na ibang sinabing detalye. So, ibig sabihin, merong prosesong gagawin ng Panginoon. Meron siyang waiting na binibigay sa atin. Meron siyang progress na nakaabang doon sa blessing na yon. So, enjoy natin yung season of waiting and progress kasama ng mga taong nakapalibot sa atin na ginagamit ng Panginoon. So, that is our word for today. If you are enjoying yung blessing na binigay ng Panginoon, i-enjoy nyo lang daw muna unless there are instructions na binigay ang Panginoon. Enjoy lang natin yung blessing na kasama sa ating progress, yung blessing na binigay ng Panginoon kasama yung mga taong nakapaligid sa atin. So that is a reminder from the Lord today. At i-close natin to with a prayer. Let's pray. Yes, Lord Father God, Ikaw ang Diyos na pagpapala. Ikaw ang Diyos ng tagumpay. At Ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi kami iniwan, Lord God, at hindi kami pinagkukulang. Lord, maraming salamat, Lord God, sa iyong salita ngayong umaga na nagpakita, Lord God, on our weaknesses, Lord God, you are strong. On our doubts, Lord God, ikaw yung nagbibigay ng security sa amin. Lord, continue to use the people around us and us around the people that is around us na maging pagpapala, Lord God, maging instrumento, Lord God, para kami ay maging pagpapala, Lord God, at makatanggap at maka-experience, Lord God, ng saya na binibigay mo. Lord, maraming salamat, Lord God, for this day. Gabayin mo kami sa aming trabaho, sa aming eskwelahan, sa aming businesses, Lord God, na ikaw lamang yung mataas at mabigyan ng papuri sa buhay namin. Lord, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, yun po. Again, we hope to see you again tomorrow. Every 6 a.m. po ang ating devotion. And always join us every morning. Yun po. God blessings sa about isa sa atin.